Share ko lang po kung paano po ako paulit-ulit na pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Paulit-ulit na pinakitaan ng himala ng mahal na Panginoon bago ko po siya tinanggap ng buo sa puso't isip ko. 12 anyos pa lang po nang mabautismohan po ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pero noong mga panahon na po na yon, wala pa po sa puso at isip ko talaga na maglingkod sa mahal na Panginoon Jesus. Kaya nang umidad po ako ng 14 anyos, diyan po hindi na po ako naging pangkaraniwang bata. Andiyan po na talagang lahat po ng bisyo, talagang tinikman ko po noong mga panahon na yon. Hanggang po sa talagang nalulong po ako sa shabu, nang edad ko po ng 14 anyos. Andiyan po na nagdadala po ako ng shabu sa eskwelahan, doon po ako nagsashabu. Hanggang po sa bahay, ganun din po, doon po ako nagsashabu. Hanggang sa patuloy ng pag-aadi ko po ng mga panahon na yun, hindi ko po namamalayan, napasama na po ako ng masama, na talagang pag wala na po akong pambisyo, andiyan po na natuto na po akong mang-hold up, na kung saan-saan po ako nang hold up sa lugar ng Maynila para may pantustos po sa aking vision ng mga time na yon. At ng mga panahon na po na yon na talagang ang buong pamilya ko na talagang pag-uwi ako sa loob ng bahay namin talagang halos itakwil ako dahil talagang ng mga panahon na yon pag-uwi ako sa bahay na talaga may mga kasunod na pulis, kundi pulis na may kasunod na barangay ng mga panahon na yon. At ng mga panahon na yon talagang wala kapayapaan ang aking puso't isipan. Hanggang sa talaga ng mga panahon na yon, na nandyan na naging pabalik-balik ako sa kulungan. Andyan na naging bahay ko na yung kulungan sa Manila City Jail noong mga panahon na yun na wala pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa pabalik-balik ko sa kulungan, nandyan na nakakilala ko na mas marami pang ibang, mas masaol pa sa akin na masamang tao. At hanggang sa noong mga panahon na yun na nagtayo kami ng grupo na kung tawagin sa Maynila noon ay Sako Gang, na talagang kung mag-hold up kami sa Maynila na talagang isang buong jeep, na talagang isang buong bus, na talagang pag wala kaming ma-hold up ng mga panahon na yun na talagang kahit computer shop in hold up namin ng mga panahon na yun na talagang wala akong takot ng mga panahon na yun na talagang ang isip ko na talagang kundi kulungan, sementeryo na lang ang kahahantungan ko ng mga time na yun. Hanggang sa pabalik-balik ko sa kulungan, andyan na talagang hindi ko namamalayan na kinuha yung mga kasamahan ko na paunti-unti. Hanggang sa tatlo na lang kami natira sa grupo ng mga panahon na yun. At ng mga panahon na yun, beloved father ko nasa lugar ng ibang bansa, nandiyan na tinawagan niya ako. Na sabi ng beloved father ko ng mga panahon na yun na mag-ibang bansa ang araw ako, pumunta nga daw po ako sa lugar ng Saudi. Alam niyo po, ng mga time na yun na talagang tinawanan ko lang po yung beloved father ko. Dahil paano nga po ako makakapunta sa ibang bansa sa dami po ng kaso ko. Pero talagang wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na talagang yung mga kaso ko po na talagang napakadali ko po kuhain yung mga dismissal paper. At taong 2010 po, pinalis ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lugar ng Saudi Arabia. At ang mga panahon na yun, ay nasimula ng panunumbalik ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan natuto na ako magpuwi sa Kanya, natuto na ako manalangin sa Kanya. Pero sabi nga sa ating mga Kristiyano, na hindi palaging puro rosas, na meron din tinik. Taong 2016 na talagang yung kinakasama ko noon, na talagang sumama sa ibang lalaki, na talagang sobrang sakit yung naranasan ko dahil matagal kami nagsama noon na kinakasama ko noon. Na talagang, imbis na manatili ako sa mahal na Panginoon, magpakainit, mas pinili ko na talagang umuwi ng Pilipinas at ibalik yung mga dating gawain ko. Andiyan ang pag-uwi ko ng Pilipinas, mas lalo pa akong sumahol. Na talaga yung mga ginagawa ko noon, mas naging doble pa. Na talagang lahat ng mission na talagang tinikman ko, talagang lahat ng kasamaan na gawa ko ng mga time na yon. At talagang mga time na yon, nagkaroon ako ng isang kinakasama na talagang sanlibutan din. Andiyan na nagsama kami sa loob ng isang bahay. At andyan sa madalit sabi, yung kinakasama ko na yon, pinasok sa loob ng bahay. Nung pinasok sa loob ng bahay, andyan na yung gumawa na yon, tunay na nadisgrasya ko po. Sa takot ko po talagang nagtago po ako, hindi po ako sumuko sa pulis. Pero sa bigat po ng kaso ko, talagang hinanap po ako ng mga pulis. Sa paghahanap po sa akin ng pulis, nakita po ako ng pulis, pinataas po yung kamay ko, at talagang malapit po na talagang 3 distansya o 4 na distansya lang, na talagang pagtaas ko po ng kamay ko, na talagang nakita ko po yung baril, ibabalik sa holster, tinakbo ako po yung pulis. Pagtakbo ko po, 2 beses po akong binaril, na isa po sa tiyan ko, at yung isa po dapat sa puso ko tatama. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinalis niya yung bala na yun. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang mga time na yun, hindi ko alam
Bakit binubuhay pa ako ng mahal ng Panginoon? Bakit niya ako palaging pinag-iingatan? Hanggang sa napunta ako ng Manila City Jail dahil nga sa ginawa kong krimen. Anya na talagang tunay na napakabait ng mahal ng Panginoon Jesus na meron pala tayong Bible study sa lugar na yon. Tunay na nakapanumbalik ako sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. At dapat isutensya ko na napakatagal na panahon, tunay dahil sa mga testigo, nakakuha ko ng probation at 3 taon lang ang binuno ko sa lugar na yun ng Manila City Jail. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. At ng mga time na yun, paglabas ko ng kulungan, na talagang yung kinasama ko na talagang nilaban ko na hanggang kamatayan. Anyan na talaga yung pagsubok ng mahal ng Panginoon. Sumama sa tomboy na napakasakit na talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit ganun ang ginagawa? Ganun na nangyayari sa buhay ko. Na talagang, bakit paulit-ulit na ganun? Na talagang halos hindi na ako kumakain. Na talagang puro bisyo na lang ang ginagawa ko. Na nung balik ako sa mga bisyo na mga panahon na yon, hanggang sa pumunta ang beloved father ko ng mga time na yon sa aming bahay, na may kasama ng mga worker na taga-amo na outreach ng mga time na yon. At may mga beloved brother na kasama na manumbalik gagawa ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napapunta ako sa Amo na outreach na yan. Yan tunay na binago ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na talagang lahat ng bisyo ko talagang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mga masasamang gawain ko, tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa maglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, binagyan niya ako ng beloved wife na makakasama sa buhay na naglilingkod din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat ako sa mahal ng Panginoon Jesus. Di ba karapat-dapat ngayon ay ginagamit kami bilang mga awit at bilang manggagawa sa Antipolo Outreach. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa lahat ng mga baguhan, ako po nagsasabi sa inyo, 100% nandito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hindi lang nagpapagaling, tunay na nagbabago ng buhay. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Mark. Ako lang yung simpong pinagpalang patutuong yan, ang ating mga kapatid ay tunay